Magbukas po kayo sa akin sa aklat po ng The Book of Psalm. Psalm 133, verse 1 and 2. Kaya dito umasdan ninyo na napakabuti at napakaligaya. Ang mga magkakapatid na nagsisitahang kakasama at pagkakaisa. Okay, sama-sama, no? Para mahalagang langis sa ulo na tumutulo sa balbas, sa makulit bagay sa balbas ni Aaron na tumulo sa lalayan ng kanyang mga tuko. No? It means that ito po yung langis na ito po yung the blessing of the Spirit of God na kung saan ginamit po si Aaron sa kanyang pong sa kanyang servisyo sa Panginoon bilang pong high priest ng panahon yun. No? Even as today, we are all priests. No? Tayo po yung mga priest ng Panginoon na kung tayo po ay meron po tayong tinatawag natin nakikita sa atin na tayo po ay nagkakaroon tayo ng oneness in spirit, dadaloy ang tinatawag langis ng pagpapalo ng Panginoon through the Spirit of God. Kaya kahit anuman ang sitwasyon o kalagayan natin, kapag nagkaroon tayo ng oneness with the Spirit of God, dadaloy po yung tinatawag natin the blessing of God sa buhay natin. Kaya napakabuti at kakaya mo kapag ang isang simbahan namumuhay ng sama-sama sa iyo sa isang pinag-iisang paraan o layunin ng iglesia. Lahat tayo ay may layunin. Kaya even ng pamilya, meron din layunin ng pamilya na sila po ay lagi. Kaya sabi po ng isang kasabihan, family stay together. Ano ba yun? Together, no? Sila po doon, yun po yung maganda. No? Ibig sabihin, that's our objective, that we stay together. Sa ating mga ibang mga pamilya natin, no? Ayaw natin silang maliwanan, ayaw natin na sila po ay makalimutan natin. Lagi natin. Kaya ngayon ay napaka-simple na lang na tayo po ay even malayo tayo, nagkakaroon pa rin tayo ng meeting with them through Facebook. Okay? Sa ating pong mga gadget natin, hindi po ginagalit natin. Kaya napakagandang tingnan nyo, no? At sa ganitong paraan, malalasap natin ang lasa ng kalangitan when we are stick together, when we are oneness, no? Natatanda yung oneness na bawat isa. Kasi kung nagkakaiwalay kayo, nagkakaroon kayo ng hindi pagkakaroon, kagaya ng gobyerno natin, ay even internationally, balitang balita ang ating pong bayan ay nagkakaroon ng kagawin natin yung pagkiwalayan, the division between yung executibo at saka yung legislatibo, no? Nagkakaroon, even sa Justice Department, nagkakaroon ng division, no? Kaya, dito na sabi niyo, makikita ang kalangitan kapag tayo ay nagkakaroon tayo ng pagkakaisa. Amen? Amen. Kaya importante po yung pagkakaisa. Parang at lalo din sa nitong makikita sa akin ang paano yung we can praise the wonderful of heaven when we are oneness in our heart, in our mind, even in our spirit. And then, dahil po tayo nagkakaisa, makikita kung ano ang totoong itsura ng ating Panginoon. No? Kasi when we stay together, magkakaroon po tayo tinatawag nating we have joy. Alam po na yung isahin po na tayo po ay lingkod ng Panginoon o disipulo ng Panginoon when we have joy in our heart. No? Kasi hindi naman pwede puro kamalupot. No? Ang Kristiyano, buhay Kristiyano, ay tinatawag tayo upang magkaroon tayo ng full of joy sa buhay natin. Amen? Ang si Jesus ng ating bilang ating nakapagligtas ay makikita sa buhay natin when we have unity with each other. Okay? Kung wala kayo, hindi magandang tingnan yun. Ang Panginoon, kaya siya po ay tumawag siya ng 12, and then, ang ginagawa niya, they always, meron silang fellowship lagi. Kaya po yan ay nagsasaad yan, o nagpapakayag na sila po ay meron silang oneness. Okay? And then, dapat natin ipaglaban ang pagkakaisa ng bawat isa. No? Kagaya po ng mga Israelitas, parang natin ngayon, sila po ay nagkakaisa, kaya po sila lagi nagtatagumpay. Imagine, yung pong malalayo sa Israel, yung Amerika, dahil mayaman po sila, naging ipag-isa sila sa panahon ng gera sa Israel, sila nagpapadala ng
mga finances, no? Para yan po, and then napapadala sila ng mga pagkain para sa bansa Israel. Tumutulong sila. Ibig sabihin, sama-sama sila when it comes of yung pagkakaroon natin mga pagsubok sa Israel. At ganyan din, when it comes to the church, tayo po ay sama-sama, tumutulong sa lahat ng pagkakataon ng mga bagay na yun. Spiritually, secular, o kung ano po yun ay dapat sama-sama po yung mga nasa church. Lalo na sa iglesia na, ang totoong iglesia ng Panginoon, ay hindi po magandang tingnan kung yung mga, tingnan po yung mga iglesia noon, si Pablo ay lagi po siya po ay nagbibigay ng mensahe sa kanila upang magkaroon ng pagkakaisa. Bagamat meron pong pagkakaiba-iba, no, ng mga iba, kasi meron po sila kasi, pero din iba-iba sa kanila dahil sa tradisyon o sa kultura, pero when it comes of faith, at saka sa gospel, kalahati sa lahat na, hindi pwede mag-iba ang paniniwala nila sa gospel. Amen? Kaya mga kapatid, alam po ninyo, ang diablo, dapat natin ipaglaban, no? Tayo sama-sama. Hindi po tayo pwede, hindi natin, wala tayong ginagawa when it comes of unity. Kailangan meron kang gagawin. Sa pamagitan ng panalangin, sa pamagitan ng pag-iikayat sa mga kapatid, na tayo yung magkaisa sa lahat ng pagkakataon. Amen? Amen? Hindi na yung isolated mo ang sarili mo. Kasama ka sa katawan, kasama ka sa pamilya. Ganyan po yung dapat mangyari sa loob ng iglesia, sa loob ng pamilya, even sa gobyerno natin, sa pamamagitan. Natutuwa ang diablo kapag po yung mga anak ng Diyos ay hindi po sila nagsama-sama. Layunin ng mensahe ito ay para mapalalaan kayo sa kalagayan, sa kahalagaan ng pagkakaisa. Sapagkat ang pagkakaisa magdudulot sa atin ng pagpapalang espiritual at kagalakan sa pagiging ko. Kapag nagkakaisa kayo, hindi yung ilan yung nagagala at pagiging ko nagsasaya. Hindi. Dapat lahat tayo. Kaisa tayo sa kagalakan ng mga pagkakaisa. Amen? Ang sabi nga ng Biblia, magigala kayo sa mga nagagala o magilupot kayo sa mga taong nalulupot. No? At ganyan po yung pangako ng ating Panginoon. Hindi naman yung nalulungkot siya, nagsasaya ka. Hindi po ganyan. Namatayan na siya pagkatapos nagsasaya ka. No? Tayo po ay nakikisama sa Kanya. Dahil po nakikipagsimpatya tayo sa Kanya. Dahil po tayo po ay unity. Amen? Amen. Hallelujah. Kaya ako po magsasalita sa kahalagaan ng pagkakaisa. Napakaiksi, pero tandaan natin kung ano pa yung mga puntos na ito. Number 1. Kapag kinahangad natin, o tinataguyod natin, ang pagkakaisa, mananaan sa atin ang Diyos ng pag-ibig at kapayapaan. Ibig sabihin pala, kung tayo po ay nanais natin na magkaroon tayo ng unity, pagkakaisa sa bawat sa atin, mananaan sa atin ang Diyos ng pag-ibig at ang kapayapaan. Siyempre, it is a practical in sense dahil po kapag nagkakaisa kayo, siyempre, payapaan kayo. And then, umiiral ang pag-ibig. Hindi naman pwede ito makipag-isa without any love. O without any, tinatawag natin, hindi ka payapa. Okay? Kaya yung nakakipag-isa, makikita mo kung ano yung ating kung nasa loob natin. Makita mo naman ang mga tao na hindi nakikipag-isa. At doon, malalaman din natin kung ano yung nasa puso niya. Ganyan po yung layunin and then the perspective of the unity sa bawat isa sa atin. Ayan po sa 2 Corinthians 11, ito po ang kanyang sinasabi. Sa katapos na po saan, mga kapatid, sabi po niya, paalam na, okay? Actually si Pablo sa sulat nito, paalam na, sabi niya. Magpasakdal kayo, magkaaliw kayo, magkaisa kayo. Sabi niya, ito po yung the word na kinuha ko magkaisa kayo ng pag-iisip. Even in our what we think, ito po ay dapat, yan ay nakasalakay sa bawat isa po sa atin. Ano ang inisip natin, when it comes of our faith, when it comes of the gospel, ay dapat isa lang po ang ating paniniwala. Hindi po yung, nandito ka, halimbawa, sa pamilya natin, no? Merong,
Kung ang panukala ng magulang, ay dapat yan ay sinusunod ng mga anak. Sapagkat walang magulang dito sa mundo na magtuturo ng hindi maganda sa mga anak. Puro magaganda, gusto nila. Gusto nila yung mga anak, nakakasenso ang buhay nila. Ganyan po yung layo din ng magulang. Turo ng mga magulang kung saan dahil dapat kang matuto kung paano ka mag-behave, paano ka sumunod sa mga tuntunin ng batas ng bahay at maging sa labas ng bahay, di ba? Ganyan po ang gusto ng mga magulang. Even within the church, si Pablo nagsalita, sabi niya, magkaisa kayo ng kaisipan. Magkaisa kayo ng mga layunin. Magkaisa tayo ayos sa ating mga, maging po sa mga plano natin. Hindi po yung puno-prutong yung mga miyembro ng church, puno-prutong. Ibig sabihin, ganito gusto ko, ganito gusto ko, ganito. Pagkatapos, hindi tayo dapat tayo magkaisa. When it comes para sa kasusulong ng iglesia, dapat lagi tayo nagkakaisa. Yes, hindi natin maalis sa minsan. Meron talagang, pero, by majority, kung yan ang gusto nila, sundin natin ang majority. Amen? Okay. Sabi niya, magbuhay kayo sa kapayapaan. Pag pinag-usapan natin ng kapayapaan, ay dapat doon ka sa kapayapaan. Hindi yung magulo. Diba? Kapag yung magulo tayo, hindi tayo naintindihan ang layunin ng ating Panginoon. Layunin na sinulat ni Pablo dito, sa 2 Corinthians 9. Okay? At ang Diyos ng pag-ibig, nagkakaroon tayo ang Diyos ng pag-ibig maghahari sa atin. Ng kapayapaan ang sa atin. Amen? Kaya mga kapatid, ito yung payo ni Pablo. You always pinakonsulta natin ang salita ng Panginoon. Even yung conviction ng Banal na Espiritu sa buhay natin, kung tayo ay sasang-ayon, ayon sa sinasabi ng Biblia. Yes, we are living in democratic life. Minsan merong no, merong yes. But not always yes, not always no. But kailangan tingnan natin kung ano ba yung konteksto ng ating ginagawa natin, even na walang pinag-usapan natin when it comes of unity. Unity, it gives us a strong relationship with each other. Binigyan tayo ng kalakasan upang tayo sa ating relasyon. Dalawa. Kaya hindi po tumatagal ang pagsama natin dahil po we are not being honest. Bawat isa. Kailangan magkakaroon tayo ng honesty para mag-serve natin ang ating pagkakaisa, mga kapatid. Kaya si Pablo, ito po yung kanyang mukha sa mga kapatid niya sa taga-Korinto. Magkaisa kayo ng isipan. Inisip nyo, inisip mo sa kapatid. Inisip mo sa mga, ano ba, yung bagay na ginagawa natin, mga pagkain man yan, ano man yan. Magkaisa kayo. Amen? Pangalawa, kapag namumuhay tayo sa pagkakaisa, isa-isa, no? Sama-sama natin maluluwalhati ang Diyos. Sama-sama sa kinantanan nila, no? Pinupuri natin ang Panginoon. Hindi naman, napakaganda kasi yung sama-sama. Yan kasi, kumbaga sa walis kasi, hindi naman pwede yung ting-ting channel lang. Hindi po yan, pero kapag buo kayo, maraming mangyayari, maraming magagawa. Hindi yung pwede sana. Paano mo wawalisin ang mga dahon-dahon dyan? Kung isa lang, dapat marami. Kasi takot na takot ang Diablo kapag sama-sama tayo nagpupuri sa Diyos. Sama-sama. Kasi ayaw niya yung magsama-sama tayo. Kasi ang layunin ng Diablo, tayo lahat ay magkaroon tayo ng division. Magkakaroon tayo ng tinatawag natin wall sa bawat isa sa atin. Para hindi yan ang gusto ng Diablo. Para hindi tayo maging epektibo. Okay? Kasi kung iwayway tayo, hindi tayo maging epektibo. When it comes of worship and praise sa Panginoon. Maging sa ating pong pananamba, maging po sa pagsisira ng gospel, hindi po tayo maging epektibo kapag tayo po ay iba-iba. Okay? Eh dito sabi po niya sa Romans 15:13, ang sabi niya, loobin nawa ng Diyos ng pagtitiis at pagpagiliw na kayo'y magkaisa ng pag-isip sa isa't isa ayon kay Kristo Jesus. Ito na ginamit na naman ni Pablo, ito yung about yung pag-iisip. Kapag nag-iisip ka, dapat yan po yan ay ayon po sa pag-iisip ng Panginoon. Hindi po yung mag-iisip ka na hindi mabuti sa kapatid. Kaya nagkakaroon ng matatag na pagsama-sama ng mga Kristiyano because sila po ay, imbes na sila ay mamuna, hindi sila mamuna, no? Kasi alam po ninyo meron kasi constructive criticism and destructive criticism.
Kapag destructive love, huwag na ninyong sabihin sa kanya, huwag na ninyong ano. Ang pinakamaganda dyan, we always push one another para tayo po ay magtagumpay. Hindi po yung ihirahin mo siya para tayo mga talaka. No? Pero kasi mga mentalidad na ganyan. Kahit sa lahat tayo ay pinapangaralan ng Panginoon sa mga ganyan ng siya. Dapat lagi tayo nagkakaisa sa lupa. Okay, pangatlo. Okay, malapit na lang tayo, mga kapatid natin. Kapag tayo ay nagkakaisa, okay, tayo ay nagiging mabisa. Mabisa tayo, epektibo. Kapatibay at maranasan ng pag-ibig ni Kristo. Kapag nagkakaisa kasi, mabisa ka. To encourage one another. Hindi po pwedeng, hindi ka nagkakaisa, paano mo encourage ang iba? Hindi kayo nagkakasundo eh. Pero kapag nagkakasundo kayo, you have only one mind, one heart, and one spirit, padali ninyong ma-encourage ang bawat isa. Kaya, ibig sabihin, wala kayong war with each other. Bisa, nakaupo kayo ganyan, kung may wow kayo, hindi kayo makatingin sa bawat isa. Doon mo makikita. Alam po ninyo, yung mga bagay nyo ay dapat, hindi po yan maganda. Yung pamakantan natin, ang mabisa, makakapitibay natin ang pagkakaisa ng mga bawat mananampalataya, even sa mga ibang mga tao, no? At doon sa pagkakaisa, mararanasan natin ang pag-ibig ng Diyos. Sabi niya po sa Ephesians chapter 4, verse 16, sabi niya dito. Na dahil sa kanyang buong katawan, ito yung buong katawan, no? We are buo tayong katawan, okay, pati tayo ng katawan ng Panginoon, na nakalapat ng mabuti at nakakalakip sa pamagitan ng tulong ng bawat kasukasuan. Ibig sabihin, kasukasuan, lahat ng parte ng katawan mo ay dapat nagkakaroon ng synchronize yan. Yes. Ibig sabihin, tulong-tulong ang mga yan. Halimbawa, may mata ka. Hindi lang puro mata yan. Kapatid, tumutulong ang pag-iisip mo sa mata mo. Tumutulong din ang mata mo, yung bibig mo, yung mga muscle mo. Bagi yung pag-iisip natin tumutulong din. Di ba? Ang puso natin ay pinakasentro ng katawan natin. Yan po yan ay nagbibigay ng ang mata, nagbibigay ng informasyon sa puso, ang magiging kaisipan natin. And then, after that, ang puso natin, yan po yung magiging, yung product, yung resulta na nakita mo, kung ano yung tama o hindi. Kaya halimbawa, yung mga bagay na yun. Diba? Ganyan po yung pagkakaisa ng kasuan ng katawan natin. Even as today, meron pong mga, para bang tayo katawan ng Panginoon, meron pong kamay, meron paa, at merong mga bibig at merong mga mata at merong mga tenga. Okay? Yan po ay pati ng katawan. Meron po kasi mga kapatid na sila po ay kahit hindi sila nagsasalita pero ang kamay nila very active. Pulas lang yan. Tatalo lang yan. Lagi ang pubel. Active yan. Kahit hindi nagsasalita. Pero meron namang mga tenga. Merong nakikinig. Kapag nakapakinggan nyo, yan po yan. Ay, mga bagay lala po yung encourage mo na napakinggan mo yung bagay na napakaganda. Sister mo sa kanya, para po siya po ay yung bibig naman to proclaim the goodness of God sa buhay. No? Yan po yan ay magbibigay na karatagan ng pagkakaisa ng mga mananampalataya. Kaya lahat tayo, hindi lahat kamay, hindi lahat bibig, meron din mga mata at mga paa. Kaya yan ang kabuuan ng katawan ng ating Panginoon. Kung lahat tayo bibig, paano na yung may tinga? So, paano yung mata? Paano yung kamay? Paano yung paa? Walang halaga. Kaya lahat tayo ay meron tayo. Ibig sabihin po ni Pablo dito, may kanya-kanya tayong mga gawain dito sa loob ng Iglesia. Pinagsama-sama lang natin yan dahil po you are united one another. Mga kapatid, pero kung mga ginagawa, mga kapatid natin, appreciate mo po yung mga bagay na yan. Sapagkat siya po ay maaari siya kamay, o maaari siya ay ibig, maaari po siya ay Amen? Hindi po lahat magagawa natin. Lahat po tayo, we are cooperate one another. Para gawin natin ang ating layunin, gawin natin ang mga dapat gawin sa loob ng Iglesia. Lahat na po, when it comes to praise and worship. Okay? Hindi po tayo laging nakatingin lang. O makamata ka. Baka bibig ka. Okay? Amen? Naintindihan po rin yun. We are cooperate one another, mga kapatid. Okay? Hallelujah. Sabi niya dito, bawat kasukasuan ayon sa paggawang nawukol sa bawat iba't ibang sangkap. Ayon, meron tayo iba't ibang sangkap na ginagawa natin hanggang nabubuyan.
Napakalaki sa katawan, katitibay na kayong sarili sa pag-ibig. Ephesians chapter 4, verse 16. Kaya doon, sa atin kasi ngayon, ay nagkakaroon tayo ng magandang exemplo, nagkakaroon tayo ng magandang testimonya sa buhay dahil po tayo sa pamagitan ng pag-ibig ng ating Panginoon at nagkakaisa tayo. Baka sabihin ng iba, ano sa grace lang, hindi sila nagkakaisa. Pero actually, ang katotohanan tayo ay nagkakaisa. Sa isang layunin upang paralan ang ating Panginoon. At kita tayo po ay, yan po kaya ang pang-magitin natin. Kung puro lang tayo na, hindi naman puro lang tayo lang dito, pero din pagkakataon na tayo lumalabas upang tayo po ay magsiyang ng gospel. Sa panahon yun, tayo po ay nagbibilig. Di ba? Yes. Yan po yung gusto ko ni Pablo dito sa episode 4. Hindi po yung lagi nakikinig ka lang. Amen? Dito sa panahon yun, nakikinig ka. And then, paglabas natin, we apply it. Mga nakipakinggan natin. Apply mo yung napakinggan mo. Amen? Okay. 4. Kapag tayo ay nagkaisa, makikita ng mundo si Kristo sa buhay natin. Kapag nagkakaisa yung mga Kristiyano, ang mundo, tutuho sila kay Kristo. Tutuho silang mga mananampalataya. Hindi po nagmumula yung pagwatak-watak ng mga tao sa loob ng iglesia. Actually, ang iglesia, yan ay parang hospital yan. Lahat ng mga tao may sakit ay nasa loob ng hospital. Okay? Yan po yung ibig sabihin ko, lahat po tayo may sakit spiritual. Actually, kailangan natin ang pagkagamot ng Panginoon. Amen. Kapag po tayo dito sa loob ng iglesia, nagkakaisa tayo upang tayo ay gumaling spiritual. Hindi lang po yung gumagaling ang isa. Lahat tayo ay dapat gumaling, magsipagaling. When it comes to spiritual. Amen? Hindi lamang sila, sabi po niya hindi lamang sila dadalangin po, kundi silang rin naman sa mga nagsisimpalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. At ito po yung makikita natin, Corinthians. Verse 21. Upang silang lahat ay maging isa, nakagaya mo, Ama, sa akin, ako sa iyo, sila sa John 17 po ito, no? And then 21. Gaya mo, Ama, sa akin, ako'y sa iyo, at sila'y na may sumasa akin. Kapag upang ang sanglibutan ay sumasampalataya, na ako'y sinubo mo. No, ito, ang ibig sabihin ng Panginoon dito, sa pamamagitan, dapat tayo magkaisa sa lahat ng pagkakataon. No? Kung ano man yan, ang ginagawa natin, kung ang Panginoon, ang Diyos Ama, ang ating Panginoon, at saka ang Banal na Espiritu at kakaisa, dapat ang mga kanak ng Diyos ay nagkakaisa din. Okay? Kung merong nararamdaman, sabi nga ng iba, sabi nga ng mga kasabihan, ang sakit ng kalitingan ay sakit ng buong katawan. Okay? Kung meron pong mga ganyan bagay sa mga miyembro ng iglesia, lahat tayo nararamdaman natin. Ibig sabihin, tayo po'y nagkakaisa. Hindi po natin dinaneglect ang kapatid na meron po nararamdaman. We always pray para sa Kanya. Kung makakatulong tayo in material things, intangible things, pwede natin gawin yun. Pwede tayong, kung yung intangible naman, maaari po yung we can advise him o we can talk to him o her sa mga salita ng Panginoon upang siya po ay mapalakas. Ganyan po ang ginagawa. Hindi po natin dinaneglect ang bawat isa. Kung sino man po yung gusto mo para tulungan, ang lahat po ng bawat isa ay dapat meron po tayo mga obligasyon at kawain ka. Amen? Even konti lamang kayo kapag kayo nagkakaisa, kaya po natin mapagtagumpayan ang layunin natin, ang gusto natin. Amen? Mapaganda natin ang ating samahan. Marami nga kayo, kung hindi naman kayo nagkakaisa, useless lang ang dahil nyo. Pero, konti lang kayo, pero nagkakaisa kayo, napakaganda po yun. Amen? Tayo po'y magpapalain ng Panginoon. Dadalo yung langis ng tagumpay, ang langis ng blessing ng Espiritu ng Diyos kapag po tayo ay nagkakaroon ng pagkakaisa. Kapag hindi tayo, batak-batak tayo, hindi dadalo yung langis ng pagkakaisa ng Diyos sa Espiritu. Meron din pa pala dito, no? Dito po ay naisulat sa 1 Corinthians. Amen? Ibabasahin ko sa inyo. May iba ba dapat mong quote sa 1 Corinthians chapter 10, ay chapter 1. 1 Corinthians chapter 1, verse 10 to 13. Okay, sabi ko na dito.
sabi po ni Pablo, ngayon pinapamamantik po sa inyo, mga kapatid, sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Jesus, Yesu Kristo, na kayong lahat ay magsalita ng isa lamang bagay. Okay. Ibinamungkahi po ni Pablo na kayo po ay we have only one word when it comes of about our Lord Jesus Christ, about our faith, about our objective in the church. Okay? Sabi niya dito, kayong lahat ay magsalita ng isa lamang bagay at huwag magkakaroon sa inyo ng mga pagkabahagi kundi kayo'y mga lubos sa isa lamang pag-iisip at isa lamang pagkabol. 11, sabi po dito, sapagkat ipinapatalastas sa akin na tungkol sa inyo, mga kapatid ko, ng mga kasambahay ni Chloe, na sa inyo'y nagtatalo, okay? Ibig nga magsabihin ito ng bawat sa inyo, nagsasabi ako kay Pablo, ako kay Apollos, ako kay Cleopas, ako kay Kristo. No? 13, sabi niya, nababahagi ba si Kristo? Pinangako ba? Ipinako baga sa krus si Pablo dahil sa inyo? Binabaptis mo ang baga kayo ng pangalan ni Pablo? So dito, sinasabi ni Pablo, nagkakaroon ko sila kasi ng division when it comes of their faith o pagkilala na sa Panginoon. Kaya sa loob ng iglesia natin, hanggang isa lang ang pinakaniwalaan natin. Ang aming Panginoon Jesus, siya ay buhay sa pinagkatalang tao, namatay siya sa krus para sa ating kaligtasan. At muli siya nabuhay after 3 days. Ngayon ay nasa kanan siya ng Diyos. Yan po yung paniniwala natin. Hindi po tayo dapat maiwala sa paniniwala nyon. Sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon, tayo po nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Yan po yung ating pong paniniwala. Kung hindi natin kayang paniwalaan yan, hindi tayo kaisa ng paniniwala dito sa loob ng iglesia. Dito, nagkakaroon ng dito sa 1 Corinthians. Nagkaroon sila ng adigal dahil po sa mga doktrina na itinuturo po ni Pablo. Dapat nawa, hindi po ito mangyari sa bawat sari. Huwag na tayo magkaroon ng division when it comes of our faith. Dapat isa lang tayo. Our objective to be a church, no? A good church. Totoong kumigla sa ating Panginoon, dapat tayo po ay nagkakaisa. Isa kasi marami pong mga tao, bakit ganyan sa iba? Huwag na natin pagkalaman ng iba. We are here in the church. Ang sa atin, ang ating pong bigyan natin ng kahalagaan. Kung kailangan po meron pong mga mungkahi, tignan natin ang proposal para gumanda ang ating pong daloy ng ating pong panambarang dito. We are in democratic society. Even the church, ina-apply po natin ang prinsipyo ng demokrasya. Hindi po tayo dominante dito. We just follow the word of God. Kung maganda, why not? Follow it. Kung hindi namang nakakatulong, huwag natin ngayon imungkalo. No? Pero po natin dito. Hindi po tayo pwedeng sinasarado natin ang pintuan ng tinatawag natin to upgrade us. No? We always open the door para tayo po ay mag-grade spiritually. Kaya po tayo nag-aaral. Kaya po tayo ay dito ay nagkakaroon tayo ng mga activities. Kaya kung yan po sa pamamagitan ng pananahin ng bawat sa atin, tayo po ay nagkakaroon tayo ng sama-sama pagpupuri sa Diyos. Lagi dito tuloy. Amen? Amen. Malinaw na sinasabi ni Paul kapag ang simbahan ay nahati, ito ay isang malinaw na senyales na tayo ay hindi pagsunod kay Kristo. Kapag nagkakaroon kayo ng iba-iba, ibig sabihin, hindi tayo sumusunod sa panawagan ng Panginoon na tayo laging magkaisa, even sa kaisipan o maging po sa ating mga pagdidesisyon natin sa loob ng church. Okay? Pangalawa, paglaakad ng maling larawan ni Kristo, ibig sabihin, tayo may tinatawag ng mga born again, but we are not following totoo. Hindi tayo tinatawag totoo kasi Kristo sa buhay natin. We are proclaiming we are Christians, we are believing in Christ, pero sa totoo, we are not following through Christ. Sinusunod natin ang ating sarili. Kapag nangyari yan sa church, ay hindi magtatagal ang church. Buti na lang, yung natin ng Banal na Espiritu, upang yan po ay binubuo tayo lagi ng Panginoon. Okay? Amen? Ang Panginoon sa ating salita ngayon, pananalita, ito po, kapag
ang pagseselos at alitan ay naroon sa iglesia, binibigyan natin ng daan ang ating makasalanang naman. At hindi ang Espiritu. Sinisira nito ang pagiging epektibo natin sa paggawa ng sama-sama para sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. Ito parang selosa. Ginagawa natin ang mga bagay nito upang for the glory of the name of our Lord. Whether we will eat, drink, do it to the glory of the name of our Lord. Hindi po ako, hindi po tayo lahat. Ang Diyos ang gumaganap ng aming bagay. Dapat iwasan natin ang espiritu ng division sa iglesia, sa isip, sa gawa, o sa pananalita.